Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Diyos marhay na aga Luzon, maayong aga Visayas at mapiya kapipita Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng gising na at talaga namang nakatutok sa Panahon TV para sa latest weather update. Marahil ay madami sa inyo ang hirap bumangon ngayong malamigang umaga dulot ng mga pag-ulang dala ng hanging habagat. Konting dips, mas nakakabuti daw po ang paliligo ng malamig na tubig sa kalusugan ayon yan sa isang pag-aaral. Nakakatulong kasi ito sa pag-accelerate ng ating puso. Hindi lang yan na dahil magpapabawas ng mainit na tubig o yung pagbabawas natin ng pag-iinit ng tubig ay nakakabawas din ng pagdagdag ng greenhouse gases na isa ng mga magandang paraan sa pagbawas ng lumalalang climate change. Para naman sa mga netizen nating online, maaari nyo rin kaming mapanood ng sabay via live streaming sa www.ptv.ph. Ako po inyong muling makakasama, Rachel Pelayo, ngayong Sabado ng umaga, July 9, 2016. Bago natin alamin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw, weather recap muna tayo. Sa paglabas ng bagyong Butchoyo, tinatawag muli sa kanyang international name na Nepartak sa ating Philippine Area of Responsibility kahapon ng alas 3 ng hapon. Matapos itong tumama sa kalupaan ng Taiwan, patuloy ang pagpapaigting naman nito sa hanging habagat. Sa huling datos ng pag-asa na inilabas kahapon ng alas 5 ng hapon, namataan sa layong 365 kilometers northwest ng Itbayat, Batanes ang bagyong Nepartak. Patuloy itong humihina na may dala na lang hangin na 150 kilometers per hour at pagbugso na mga abot sa 185 kilometers per hour. May direksyon pa rin itong pan-northwest na bahagyang bumagal sa 12 kilometers per hour. Samantalang nakataas naman po kahapon ng gale warning sa mga baybaying dagat ng buong Northern Luzon hanggang dito sa may western seaboards ng Central at gayon din sa may Southern Luzon. Pinagbawal na muna ang pamamalaot kahapon dahil sa maalon hanggang sa napakalong lagay ng karagatan na delikado lalo na sa may maliliit na sasakyang pangdagat. Kahapon din ay naranasan ng malaking bahagi ng bansa ang maulang panahon na dulot ng pinaigting habagat na bagyong Nepartak habang ito ay nasa loob pa ng ating boundary. Nakaapekto nga ang habagat sa buong Luzon at gayon din sa buong Visayas kung saan nakaranas mo ng monsoon rains ang Metro Manila, gayon din sa probinsya ng Cavite, Laguna, Batangas, Zambales, gayon din sa may Bataan at pati rin sa may Mindoro at gayon din sa may Pangasinan at Calamian Group of Islands. Paminsanang pag-ulan naman ang naranasan sa natitirang bahagi ng Luzon at gayon din sa buong kapuluan naman ng Visayas. Habang fair weather condition naman ang naranasan kahapon sa buong kapuluan ng Mindanao. Mamaya sa ating panayam kasamang isang weather forecaster, aalamin natin kung magiging maulan pa rin ba sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa pagtama naman ng bagyong Nepartak sa Taiwan kahapon ng umaga, may naitalang 2 nasawi habang 6 na po naman ang napinsala sa pagragasa nito. Sa lakas ng hangin nitong umaabot sa 240 kilometers per hour. Malalakas na buhos ng ulan ang dala nito na nagsanhi ng pagputol muna ng kanilang power supply sa mga apektadong lugar. Bago pa tumama ang bagyong Nepartak sa Taiwan, lumikas na ang mga residente nito para na rin sa paghahanda sa mapaminsala nitong dala lalo na't ito ay umabot pa sa super typhoon category. Bagamat humina naman ito matapos na maglandfall sa Taiwan. Sa mga mag-early jog, mamaya magpapakita po si Haring Araw sa ganapan na 5:33 ng umaga at ito naman ay lulubog mamayang 6:30 ng gabi. Para naman sa ating moonrise at moonset, ang ating moonrise ay nasa 9:42 ng umaga at ang moonset naman natin ay sa ganap na 10:15 ng gabi. Samantalang mamayang gabi naman ang ating makikitang buwan sa kalangitan ay ang waxing crescent moon o ang tinatawag na young moon. Ang waxing crescent moon ay makikita pagkatapos ng sunset na may slim crescent o moon shadows. Sa ganitong phase ng buwan ay naka-align ang Earth, araw at gayon din ang buwan.
Silipin naman natin ang epekto nito sa ating mga tides courtesy of Namria along Manila Bay. Para sa ating high tide, ito po ay 1.50 na meters 12:42 p.m. Samantalang ang ating low tide naman ay 0.10 meters 8:47 na p.m. Sino ba naman ang hindi maiintriga kung saan pa at ano ba ang meron sa black hole na makikita sa kalawakan? Marami ang nagsasabi na kapag hinigop ka nito ay hindi na muling makikita at marami din na nagsasabi na isa tong portal patungo sa ibang dimensyon ng mundo. Sa inilabas na anunsyo ng Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory o LIGO, inaasahan na makakapag-detect ng 1,000 na gravitational wave event per year ang kanilang makinarya na inaasahan namang mabubuo at magagamit na sa taong 2020. Ang pag-iimbestiga na ito sa black hole ay maaaring mag-confirm sa prediksyon ni Einstein tulad ng black hole spin. Umpisa pa lang yan, huwag nang bibitiw dahil magbabalik pa kami matapos ang ilang paalala. Mga dapat dalhin ngayong panahon ng tag-ulan. Laging magbitbit ng payong at raincoat. Magsuot ng waterproof na bota upang maproteksyonan ang paa sa baha. Magdala ng towel bilang pamunas kapag nabasa ng ulan. Mahalaga ang first aid kit para maibsan ang karamdaman o maiwasan ang mas grabeng pinsalang dulot ng aksidente. Tandaan na tuwing panahon ng tag-ulan, iba yung pag-iingat ang kailangan. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.